Tingnan niyo naman, ang gaganda nila para sila. Ito naman yung mga plants na gustong-gusto yung direct to sunlight. Muna akong magputol-putol kasi nanganak yung aso natin. Hi guys, good morning and happy Valentine's. So Valentine's ngayon na araw na to. So sa mga umiibig at saka sa mga may pamilya at saka may mga boyfriend, saka may husband, happy Valentine's sa inyo lahat. So ngayon guys, nandito ako sa front yard namin dahil gusto kong i-propagate yung ating mga mayana or tinatawag din nilang coleus. Coleus pa ang pag-pronounce no. Napabayaan kasi nung kapatid ko yung mga mayana natin. Tapos yung mga stem nila is tumaas na talaga at saka nagtataasan na silang lahat. So, gusto ko silang putol-putulin ngayon guys para i-propagate. Yung mga mayana ninyo na maging lash is kailangan nyo silang i-propagate regularly. Madali lang naman maparami yung ating mga mayana at saka madali rin silang alagaan. Basta maganda yung soil na ginagamit niyo. Kaya ako nag-vlog ngayon kasi gusto kong i-share sa inyo kung paano natin sila i-propagate saka paano natin sila inalagaan. Pero this time is yung mga mayana natin or coleus natin. Naman yung mga plants na gustong-gusto yung direct to sunlight. So nila yung tapat talaga sila sa sunlight kasi yun yung time na makikita niyo yung kanilang true colors nila talaga, yung paano tumingkad yung mga mayana ninyo. So kailangan nila talaga yung direct to sunlight. So ngayon is kukunin ko muna yung soil ko doon sa loob. Prepare na ako ng soil para sa ating mga mayana ngayon. Samahan niyo ako guys mag-propagate. So sa bandan dito guys, malapit sa fish pan ng aking kapatid is meron din tayong mayana, ang lalaki. O tingnan niyo. Mataas na talaga siya guys, kaya kailangan na itong i-propagate. Tapos tingnan niyo ang ganda ng color niya kasi ano siya dito guys, tapat siya sa init dito, kaya gustong gusto talaga ng ating mga mayana na tapat sa init. Yan, ang dami niya guys. So ang ganda ng color niya. Pa rin yung ginagamit kong soil guys, yung ating carbonized risal, garden soil, vermicast, at saka may compost na yung ating soil guys. At saka guys, hindi ako naglalagay ng kukupit kasi nilalagay ko yung ating mayana sa labas ng bahay. So nauulan na, naiinitan. Kasi yung kukupit natin is nagre-retain yung water doon, kaya hindi pwede para sa ating mayana. So ito lang yung ating ginagamit na soil. Imimix lang natin silang lahat. So guys, ito lang naman yung mga pots na gamit ko ngayon. Yan, ito yung bago nating pots. Ito yung binili ko last week. Tapos, so ito yung nilagyan ng halo-halo. Hindi namin tinapon, binutasan lang namin dyan para magagamit niyo guys pag magtatanim kayo. Kasi alam niyo na mahal yung pots ngayon, diba? At least makasave din tayo. So ngayon is lalagyan ko muna siya ng soil guys bago ako magputol doon sa ating mga mayana. Sila guys yung ating mga nalagyan na ng soil. Yan, so ready na yung ating soil, kaya pupunta na tayo doon sa ating mga mayanas. So tingnan niyo naman yung mga mayanas namin, oh. Ang tataas na nila. Tapos binubungkal siya guys ng daga. Kaya tingnan niyo, oh. Kainis. Namumungkal siya ng mga soil natin guys. Kaya ganyan yung nangyari sa atin yung mga mayana. Tingnan niyo, oh. Kasi ang pangit na kanilang tubo. Yan, oh. Walang pag-alaga. Ngayon guys, yung aso namin is nanganak. Kaya stop muna ako magputol-putol kasi nanganak yung aso natin. Papakita ko sa inyo yung aming asong nanganak.
tayo, mag-continue tayo ng ating propagation ngayon. Kasi nga nanganak yung ating aso na si Beauty, yung aming Labrador. So lumabas is 3 puppies pa lang guys. So yung kapatid ko is naghihintay pa dun sa ibang puppies na lumabas kasi interval kasi yung paglabas niyan, hindi diretso-diretso na lumabas yung mga puppies. Akalain niyo yung Valentine's natin is productive, 'di ba? May nanganak, nagpropagate tayo. Tingnan niyo guys, oh. Ang taas-taasan niya, oh. Tingnan niyo, taas niya. So kailangan na nila pulin. So ngayon guys, is mag-start na tayo mag-cut. May mga roots na to. So dito na tayo banda mag-cut. Ayan. So para ito na yung ating i-tanim. So ito yung node niya guys. Ito maraming tutubo dito. Kaya dito tayo mag-cut. Tapos tanggalin natin yung mga dahon yan. So pag ganun lang siya, oh. Marami ka na talaga magpapagit nito, oh. Kaso ang problema ko ngayon is kunti lang yung pot na meron ako. Is gusto kong magpropagate ng sa isang varieties marami para maganda yung tingnan. So, kunin mo yung flowers niyan, guys. So, itong mga dahon na to, kunin mo lang yan, guys. Para yung energy na makukuha ng ating mayana is diretso dun sa mga bagong sibol na mga dahon, hindi dito sa mga malalaki. Ginagamit ko kasi mas mura siya dun sa Hornex guys, kaya ito yung ginagamit ko pang parot ng ating mga laman. Naman guys, is pwede naman na itusok mo na lang dyan kasi hindi naman sila mahirap alagaan at saka hindi naman sila mahirap buhayin at saka parot. So sa akin lang is gusto ko lang ma-sure na mag-roots talaga yung ating pinutol. So tinatansya ko lang siya, yung nilagay ko na tubig dito is ganun lang, mga ganito lang guys. Isang cup lang na rooting hormone na anaa. So, ito yung usually ginagamit ko kasi mas mura siya dun sa Hormex. Pero kung walang anaa guys, Hormex yung ginagamit ko. So, hindi naman, ganun lang siya guys. Papaano ko lang siya, halog sa toslog. Babad. Okay. So, ibabad ko lang siya dyan or isok sa ating rooting hormone ng ating mga yung ating bagong putol. Isok natin dun sa ating ginawang water na may and then ganyan lang siya. Saka siya itatanim natin. So diretso na siya dyan guys ng ating kwan. Simple lang. Tapos huwag mo lang siyang sobrang idiin para at least kung may bago na siyang roots is makahinga yung magkulangan ako ng pots guys. Magkulangan tayo ng pots. But okay lang. Kasi maghanap pa tayo ng ibang pots. Salamat sa mga
sa mga nanonood ng aking mga videos. At kung bago pa lang kayo sa channel na to, please do subscribe my channel and na rin yung ating bell button para at least ma-notify kayo pag may mga bago akong videos na ina-upload. So, dito ko nilalagay yung medyo malaki-laki na mga cottage cream ko. Tapos, dun sa maliliit na mga pots, dun ko ilalagay yung mga maliliit din na stem na cut ko. So, after niyo yung magtanim nito guys, huwag niyo munang i-gay sa direct to sunlight para may may time pa siyang mag-survive at saka provide pa siya ng mga fruits. Oo. So, saka mo lang siyang ilagay sa direct to sunlight pag kita niyo na may mga roots na at saka stable na siya. Ang dali lang naman ito, 1 week lang may mga roots na to eh. Kaya tulong yung ating rooting hormone guys para growth yung ating mga mayana. Walang talaga magbuhay ng mayana, pero iwan ko ba yan sa kapatid ko bakit pinabayaan yung aking mga mayana. Bahala siya makarinig ko dyan guys. Iwan ko, tagal ko na sinabi na i-propagate yung ating mga mayana, ayaw talaga niya. Kaya ito, nag-vlog na lang ako para makita niyo rin kung paano ko ginawa. Diba? Malapit na silang matapos. So, the next day na ako ano ba ito? Nahulog pa. The next day na ako water sa kanila. Kasi yung ating soil is medyo basa-basa. Yung ating soil eh. Kaya, wala akong gloves. Wala akong gloves ngayon. Sorry. Wala kasi akong balak mag-vlog ngayon guys. Kaya, parang hindi naka-ready yung ating mga gamit. Kaya pasensya na kayo. Gusto ko pang mag-propagate ng marami, kaso wala na akong pots. Bibili pa ako ng mga pots. So, ito lang muna yung ating pwedeng mag-propagate ngayon. Ang ganda nito pag sila. Kasi talaga yung mga policy nila. Saka ngayong summer na to guys is gustong-gusto nila. Kaya paramihin talaga natin sila guys. Maganda. Okay? Parang tama na. Okay, itusok ko na lang dun sa yung iba. Okay. So, that's all for now. Ito na yung ating na-propagate. Ito yung ating heart ngayon na pole. So, ito yung ginawa ko last time. At saka, ginawa ko na rin itong vlog na to. So, shout out to Ma'am Maya Impong. Ito yung update ng ating English IV. As you can see, ang lash na talaga niya. O, tingnan niyo. Ang laki-laki at saka ang tataba ng ating English IV. Tingnan niyo naman, guys. So, guys, kung bago pa lang kayo sa channel na to, you can check my other videos kung paano ko to inalagaan, yung mga care guide ng ating English IV. Yung title is Trick for Lash English IV. Makikita niyo dun sa video yun. So, ililink ko na lang yung video dyan sa itaas. You can click the video. And also guys, thank you so much sa pagpanonood ng aking mga videos. Sana, supportahan niyo pa rin ako sa next na video na gagawin ko. So, happy Valentine's to all and thank you so much and have a good day. Bye!